Go. Hi, this is Chris Tuyan and I'm losing my voice. Galing kami sa isang appointments, and we still have few minutes bago sa susunod na appointment. I'm losing my voice but not my passion, my excitement, my motivation, and my commitment to you to share with you something to think about, some wisdom. Yung trending news ngayon na pagkapanalo ni Miss Pia Wurtzbach, ni Miss Philippines, yung pag-uwi niya ng crown ng Miss Universe sa atin. A very well-deserved win. A very well-deserved win. Sobrang laking pride yung binigay niya sa atin. Sobrang laking prestige yung inuwi niya sa Pilipinas. And we thank her for that. We congratulate her for making us Filipinos very, very proud. No? But behind the glory, maraming tao nakafocus ngayon sa glory niya, doon sa achievement niya. But behind that, yung story, the story behind the glory, yun yung something worth talking about, something worth thinking over, something worth getting value from, diba? Kasi marami tayong values na makukuha doon. I believe it was naka 2 to 3 times siya bago niya makuha yung crown ngayon, or bago manalo sa Miss Binibining Pilipinas ba yun? I believe naka 2 to 3 times siya nasali. So yung wisdom na nakuha ko sa kanya, what if after niya ma-fail nung first try niya, what if nag-quit siya? What if after niya after nung second try niya, hindi niya nakuha yung crown ng Binibining Pilipinas, hindi siya nag-pursue sa Miss Universe. What if after 2 tries, nag-quit na siya? Or 3 tries, hindi ko sure yung figures, but what if after niya ma-fail dun sa first attempt niya, sa second attempt niya, what if nag-quit na lang siya? Di sana wala yung glory, wala yung achievement niya ngayon. Sana hanggang ngayon, nabubuhay pa rin siya dun sa past niya, sa regrets niya. Pinakamasakit niya na mabuhay sa mundo is through regrets, diba? So I hope I'm connecting with you na what if nag-quit na lang siya? Di sana hindi siya naging Miss Universe ngayon. Ano namang relate nito sa'yo? Paano naman ito makukunik sa'yo? If you are there, if you are here in this moment right now, or kahit nasa ka man, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa industry ka, kahit nasa ang career ka, at you're going after your dreams, you're on your way of pursuing your goals, your dreams, your aspirations, your purpose, at nakaka-experience ka ng temporary defeat, nakaka-experience ka ng rejection, nakaka-experience ka ng frustration, ng struggles, kung nakaka-experience ka ng mga character building days, why would you stop? Why would you quit? Diba? What if ilang araw ka na lang mula dun sa pag-hit mo ng goals mo? What if ilang oras na lang, ilang weeks na lang, ilang months, ilang years? What if ilang try na lang, makukuha mo na pala yung goal mo? What if ilang push na lang, mababago mo na pala yung buhay mo, mababago mo na pala yung buhay ng pamilya mo? Why will you quit? Kung magkukwit ka ngayon, anong babalikan mo? Better future, greener grass, mas maginhawang buhay. Kung magkukwit ka ngayon sa pag-pursue ng goals mo, pag-pursue ng pangarap mo, pagtupad ng mga pangarap mo, kung magkukwit ka ngayon, may babalikan ka bang maginhawang buhay? Gusto mo ba yung buhay na babalikan mo pag nag-quit ka? I don't think so. Kaya ka nga nandyan ngayon, kaya mo nga pinagtatrabuhan ngayon, kaya mo nga overcome ngayon yung mga kailangan mong i-overcome para mabago yung buhay mo, para mabago yung buhay ng pamilya mo, matulungan yung mga tao sa paligid mo, is because hindi mo ganun ka gusto yung buhay mo ngayon. Diba? So why will you quit? Don't quit. Don't give up, never give in. Just keep going through. Keep on keeping on. Diba? Kasi kung magkukwit ka, wala na. Sino pang tutupad nun? Sino pang tutupad nun para sa pamilya mo? Especially kung ikaw lang yung merong ganong vision. Especially kung ikaw lang yung merong commitment para baguhin yung buhay mo, yung pamilya mo, yung baguhin yung sitwasyon mo. What if ikaw lang yung merong ganong commitment sa pamilya mo, tapos magkukwit ka pa? Diba? And what if ilang araw ka na lang doon? What if malapit ka na pala, isang hit na lang, ilang try na lang, ma-reach mo na. So why will you quit? Don't give yourself that
most painful thing na ikabubuhay mo, which is yung regret. Wag mong gagawin sa sarili mo. At wag mong gagawin sa pamilya mo. Wag mong gagawin sa pamilya mo. If your family is worth it, your dreams are worth it, your futures are worth it, your God is worth it, and you owe it to yourself, and to your family, and to your future, na mag-succeed, na magtuloy-tuloy, magpursige palalo, keep on moving forward, keep on pushing, keep on trying, diba? You owe it to yourself. God give us this life. Our lives are God's gift to us. And what are we doing? What are we gonna do with this life? Are our gift to God. Diba? You owe it to yourself. You owe it to yourself. So may your dreams come true. God bless you.